Mabilis na pinunasan ng dalaga ang mga luha ng akmang hahawakan niya iyon. Ayos na ako, salamat. Tila walang anumang inayos nito ang sarili at saka ngumiti sa kanya. Are you okay? Tumangutango ito sa kanya. Siyempre naman, ako pa? Kung bakit binundol ng kung anong kaba ang dibdib niya sa uri ng ngiting iyon ni Carmela, pakiwarin niya may naglalarong ideya sa isip nito. Are we good? Tumango itong muli. You're not mad at me? Tanong niya ulit. Of course not. Nakangiti nitong hinampas ang braso niya. Maiwanan muna kita, sir. Kailangan ko pa nga palang maglaba. Tumayo ito at saka tinungo ang pinto. That sir again was even more worrying. He called Carmela even before she opened the door. Pumihit ito at kunot noong tumingin sa kanya. Are we still... What? You called me sir again, not Simon anymore. That means we're not... Are we still us? Paputol-putol niyang tanong. Ang totoo, ang inaasahan niya ay magagalit ang dalaga. Inakala pa nga niya magwawala ito at sasaktan siya sa kanyang mga sinabi. But she just wept and after a few minutes, suddenly became okay. Ano ka ba naman, sir? Umikot ang mga mata nito pero nakangiti pa rin. Malinaw na sa akin, okay? Don't worry, okay lang ako. Malinaw na hindi pala tayo. Walang us. Nag-iilusyon lang ako at that's not what I wanted to say. But that's exactly what you wanted to happen. Pero, mauna na ako, sir. Marami pa akong gagawin. Have a nice day po. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Carmela. Naiwan si Simon na nag-iisa habang punong-puno ng mga isipin. Tessa, nakita mo ba si Carmela? Tanong ni Simon sa kasambahay na nagdidilig ng halaman. Maagang umalis, sir. Anitong hindi tumitingin sa kanya. Saan naman nagpunta? Nag-groceries ba? Kasama ni Mang Kaloy? Abay, hindi ko alam, sir. Hindi ko po natanong. Araw ng linggo at alam naman niyang pahinga iyon ng mga kasambahay pero hindi si Carmela. Kahit araw ng linggo ay hindi ito umalis ng bahay. Palagi itong nasa paligid at nakikita niya sa buong maghapon. Kung nasa bahay lang din siya. Pero iba ngayong araw. Pagbaba niya ay wala ito saan mang parte ng bahay. Inakala niyang nasa garden lang ito kaya nagtaka siya nang maging doon ay wala ang dalaga. Nakabihis ba siya? Muli niyang tanong. Isang pilyang ngiti ang ibinigay ni Tessa sa kanya. Si sir talaga, alangan namang umalis ng hubad si Carmela. Natural ay nakabihis naman. Natampal niya ang noo sa naging sagot nito. Ang ibig ko sabihin ay kung maganda ba ang bihis? Mukha bang magsisimba? Mamimili sa palengke o? May date, sir. Mukhang may date? Ha? Biniro ko kasi kanina nung palabas na siya ng gate. Sabi ko bakit nakapustura siya? Siya ba ay may date? O anong sagot? Kinilig yata, sir. Tumawa lang eh. Humagik-hik ito pagkasabi noon na lalong nagpalalim sa gatla ng kanyang noo. Bakit niyo natanong? May ipagagawa po ba kayo, sir? Ha? Wala naman. May iuutos lang ako sa kanya na hindi niya nasunod kaya ko siya hinahanap. Ano po yun? Biling niya na asikasuhin ko daw po kayo. Babawi daw siya sa akin pag uwi. Uuwiin yata ako ng hamburger. Tinapos nito ang ginagawa at saka nagpunas ng kamay sa apron nitong suot. Ipagluluto ko kayo, sir? No, I'm fine. Gusto niyo mag-pool? Maghahanda ako ng merienda. No, I said I'm fine. Gym, sir. Gusto niyo mag-exercise o tumakbo sa labas para... Tessa! Malakas ang boses na tawag niya sa pangalan nito. Huwag ka na makulit, okay? Ayos lang ako. Gawin mo na ang gusto mong gawin at papasok na ako. Saan ka nagaling? Napatalon sa pagkagulat si Carmela. Hindi niya inaasahang nasa bungad ng pinto si Simon pagpasok niya. Ano ba naman, sir? Bakit nanggugulat kayo? Anong kayo? Mukha ba akong matanda o may kasama kaya para i-address mo ako na ganyan? Umawang ang bibig niya para sumagot pero isinara din niya iyon at saka ngumiti. Grabe naman, respeto po ang tawag doon. Bakit ang sungit naman yata? Tila baliwalang biro niya. You haven't answered my question yet. Saan ka galing? Bakit? Off ko hindi pa? Takang tanong niya. So, where did you go then?
Lumabas lang saglit. I need a break. I need a KitKat, sir. Anya saka tumawa ng malakas pero napahinturi na makita ang kaseryosohan sa anyo ni Simon. Wait, may problema po ba? Hindi ba kayo nakakain? Ginutom kayo ni Tessa? Saglit at kakausapin ko siya. Nilampasan niya ito pero mabilis nitong hinaklit ang isa niyang braso. Carmi, please stop being a hypocrite, okay? This is the least thing that I would like to happen between us. What? Bumaba ang tingin niya sa braso niya na hawak nito. Otomatikong umangat ang isang kilay niya at cue iyon para bitawan siya nito. I don't like you to act this way just because you want me to realize something. Ano ba sinasabi niyo? And will you please stop using nyo, kayo, po, and all other respectful words when talking to me because those are uncalled before. Bakit nagagalit ka? Dahil alam kong ginagawa mo lang lahat ng iyan para ipamukha sa akin na mali ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung may nare-realize ka mang pagkakamali, hindi ba dapat na matuwa ka? Pero hindi mo kailangan mag-thank you sa akin, kaya huwag mo nang ipaalam. Tinalikuran niya ito at kahit ilang ulit nitong tinawag ang pangalan niya ay hindi niya ito nilingon man lang. Dire-diretso siyang pumanhik sa sariling silid at doon pa lang nakahinga ng maluwag. Nagtataka man sa inaasal ni Simon ay naroon ang pailalim na kasiyahan sa puso niya. He was obviously affected. May pakialam naman pala ito sa kanya kung ganoon. Bahagyang masakit ang ulo ni Simon nang umuwi ng hapong iyon. Pagpasok ng bahay ay otomatikong hinanap ng mga mata niya si Carmela. Wala ito sa sala. Marahil ay nasa laundry room. Nakasalubong niya sa Tessa galing ng kusina. Nasaan si Carmela? Tanong niya rito sa mahinang boses. Nasa labas, sir. Sa garden? Sa pool area po. Hindi naman araw ng linis ng pool ngayon, di ba? May bisita, sir. Ayaw niyang papasukin dito kahit sinabihan ko at baka ikagalit niyo raw. Kaya doon sila nagpunta. Nagpipiknik yata o kung ano. Bisita? Girlfriend? Tanong niya. Bagaman may kutom na isasagot ni Tessa ngunit sa halip ay humagikik ito. Sir ha? Iniisip niyo bang tomboy si Carmela? Tapos na yung dati. Hindi naman siya totoong tomboy. Ang gandang babae kaya noon lalo na kapag naka-swimsuit. Swimsuit? Natawa ulit sa Tessa at saka siya nilampasan. Sir, para kayong parot. Diyan na po kayo't marami pa akong gagawin. Nito habang tawa pa rin ang tawa. Siya naman ay pumihit papunta sa pool area. Ibig ba sabihin ay may bisita sa Carmela at naroon ito ngayon sa pool area kasama ng kusinong Poncio Pilato habang naka-swimsuit? Sa naisip ay malaki ang hakbang na tinungo niya ang lugar. Paglabas niya ng pinto ay bigla na lang bumangga sa katawan niya ang isang babae. Dahil nagmamadali ay malakas ang impact ng pagbangga nito sa kanya and out of instinct ay niyakap niya ito. Walang iba kung hindi si Carmela mismo in red swimsuit. Carmi! Malakas na sambit niya habang nakatingin dito. Hindi sinasadyang mahagon niya ito ng tingin. Sorry sir, kukunin ko lang yung robe ko sa loob. Halos hindi ito magkanda tuto kung paanong tatakpan ng sarili sa sobrang pagkapahiya sa kanya. Muli niya itong natitigan. Carmi had a very beautiful body with curves in all the right places. He was suddenly torn between wanting to hug her right there and then or cover her full body with a blanket. In his defense, he chose the latter idea. You went out with only that? Then you're now looking for a robe? Kunway na susuyang sabi niya. Tumawa ito ng mahinhi na parang kinikilig at saka tinakpan ng bibig. No sir, may balabal naman ako kanina. Ang kaso'y kinuha ni Gab. Humakbang ito para makapasok pero iniharang niya ang sarili sa dadaanan nito. Sinong Gab? Anong sinong Gab? Muli na naman itong tumawa na tila kinikiliti sa paa. Ano ba sinasabi mo dyan? Sinong Gab ba kasi ang tinutukoy mo? Bahagya na siyang naiinis sa itinatakbo ng usapan. Si Gab, yung kasama ko kahapon. Ang sabi niya kasi ay sexy daw ako. Kaya hindi tamang itago ko ang katawan ko. Kinuha niya sa akin ng roba. Humakbang itong palayo pero sinundan niya ulit ito at hinagip ang kaliwang palapulsuhan. Hindi ka dapat nagpapapasok ng kung sino-sino sa pamamahay na ito, Carmela. Baka nakakalimutan mong ako may-ari ng bahay na ito. Sir naman, hindi na mauulit, okay? Pasensya na at hindi na ako nakapagpaalam kagabi. Hindi ka na kasi lumabas kagabi sa room mo.
Pero uuwi na rin iyon maya-maya. Bakit kailangan mag-pool kayo kung simpleng visit lang naman? Pwede naman sa loob o sa garden kaya. May gaze mo naman dyan. Bakit kailangan sa pool area? Yun ang gusto niya eh. May entrance fee ba dapat? Naihilamos niya ang palad sa muka. Talagang ginagalit siya ng babaeng ito. Sinasagad ang pasensya niya sa sarili niyang pamamahay. Look at you. Hindi ka naman basa pero ganyan ang suot mo. Isinusuot lang yan kung may balak kang mag-swim. Hindi para i-display sa mga mata ng kung sino dyan. Sumusobra ka na ha? Ano naman ang masama kung i-display ko ang katawan ko kay Gab? At ano kung hindi kami naliligo pero nandoon kami sa pool area? Bakit ang dumi ng isip mo? Ha? Mas dapat bang nag-resort na lang kaming dalawa sa halip na dito siya nagpunta? Ganun ba? Doon na lang ako i-display para walang amo na katulad mo na marumi pa sa imburnal ang utak. Carmela! O ano Simon? Tawag ka ng tawag sa pangalan ko. Nawawala ka ba? Huwag mo akong galitin ha. I'm warning you. Ipapanik kita sa silid ko at doon kita parurusahan pag hindi ka pa tumigil dyan. Akma niya itong lalapitan pero agad nitong itinaas ang mga kamay bilang depensa. Hep hep hep! No way! Hindi mo na ako mauunggoy ngayon kaya lumayo-layo ka sa akin kung ayaw mong ipadakip kita sa mga pulis sa tulong ni Gab. Kung yung Jojo mo ngay hindi umubra, yan pa kayang Gab na yan? Hindi mo ako pwedeng pigilan sa sarili kong pamamahay kaya umayos ka kung ayaw mong... What's happening here? Nabitin sa lalamunan ang mga gusto pa niyang sabihin sa pagpasok ng estranghero sa pinto. It must be... Gab? Who are you? Tanong ni Simon kay Gabriel. Nalalaki ang mga mata nito at hindi halos ma-process sa isip ang mga nangyayari. Tila lalo itong nalito ng ilahad ni Gab ang kanan nitong palad. My name is Gab. Gabriel Cortez. Carmela's new friend and handler. New friend and... Ikaw si Gab? Babae ka? Nalingon ng bisita ang sariling kabuuan. Yes, mukha ba akong lalaki? Nakangiti nitong biro. He carefully scrutinized the way she looked. Nakalagins ito ng itim na tanarnuhan ng white rubber shoes at sa itaas sa isang loose white collared blouse na halos umabot sa gitnang hita nito. Nakasuot ito ng kulay asul na medalyon na native style. Nakalugay ang buhok nitong hanggang balikat. The woman must be in early 50s, if he was not mistaken. I heard my name from outside, so I had to come here. You can ask me questions if needed. Inihagas nito kay Carmela ang hawak nitong roba na madali naman nitong isinuot. What do you mean, handler? Tanong ni Simon na tila litong-lito na. Bagya pa nitong hinimas ang sentido na tila nananakit iyon. Isa akong indie movie director and professional photographer. Kinukuha ko sanang artista si Carmela pero ayaw niya kaya in-offer ko na lang sa kanya ang calendar project ko. And more to come of course. You mean you will be featuring her in your calendar project? Only her? Yes, maganda naman ang concept so there's no need to worry about. Ang problema ay ayaw niyang alisin ang roba niya kaya inagaw ko ito sa kanya. I think she's not comfortable with it. Carmela's not used to wearing swimwear outfits. But she can always learn new things, right? Ito na ang chance niya na matutunan ang mga bagay na pwede niyang pagkakitaan. Since I heard, she's the breadwinner of the family. Right, Carmela? Baling nito kay Carmela na agad naman itong inayunan. Akma itong sasagot ng unahan niya. Nasa poder ko ngayon si Carmela, kaya may karapatan ako mag-decide para sa kanya. She's not yet ready for this kind of commitment. We have to talk first. Umangat ang kilay ng handler at tumalukip-kip sa paraang tila hindi kontento sa naririnig buhat sa kanya. May I ask who you are in Carmela's life? Aside from, of course, being the owner of this house and being her employer? Carmela has a contract with me. Is she binded by a contract with you? Saglit na tila nag-alinlangan ang anyo nito kaya sinamantala niya iyon para ituloy ang sinasabi. Tulad ng sinabi ko, kailangan muna namin mag-usap ni Carmela. I have an obligation to protect her since she only stays in my house to work for me. I'm sorry if you'll find it rude but you need to postpone your project for now. Excuse me? First, you do not have a legal contract with Carmela. You ask her to work for you with no written terms of benefits and obligations. Second,
You do not have permission to use my property in your project. Now, will you stop doing this project now? Or shall I call the police first to explain everything to you? No problem, Mr. Samonte. Paalis na ako talaga. Sinabi ko rin naman kay Carmela na pag-isipan muna niya ito bago ako ulit tawagan. Also, you need to hear that we do not have contract yet, not because I didn't want to give her one, but to grant her request instead. To try some shots first before she signs. Anyway, thanks for having me here. Have a nice day, Mr. Samonte. Carmela! Tawag ni Simon sa pangalan niya. Mabilis siyang pumanhik nang magpaalam si Gabriel. Ang tangka niya ay marating ang kanyang silid upang makapagbihis ng maayos. Will you talk to me first? Anitong gigil na gigil sa kanya. Bago pa man niya nabuksan ang pinto ng silid ay inabutan na siya nito. Hablot nito ang kanyang isang kamay at saka siya isinandal sa pader. Sir, bitiwan mo ako, ano ba? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit hinayaan mo akong isiping lalaki ang gab na iyon, gayong babae naman pala. At bakit umuo ka sa kanya na lumabas sa kalendaryo sa suot ni Ian? Nawawala ka na ba sa katinuan talaga? Bakit ba? Ano naman kung tanggapin ko ang offer niya? Form of art naman iyon ah. Saka hindi naman ako maaano sa kalendaryo. Ano masama doon? Ang problema nga kasi, hindi mo naman alam kung sa kalendaryo ka nga ba talaga lalabas kung totoo nga iyon. Hindi ka basta-basta dapat nagdedesisyon ng mga bagay na walang kontrata, lalo't hindi mo naman kilala yung tao. Alam mo, marami kang trust issues sa katawan. Mabuting tao si Gab. Ikinuwento niya ang buhay niya sa akin at halos pareho kami ng sitwasyon. At naniwala ka naman agad? Malay mo ba kung nag-iimbento lang siya ng kwento para makuha ang loob mo? Baka nakakalimutan mong nagsimula ka rin sa bahay na ito na hindi gamit ang totoo mong pagkatao. Hindi yun mahirap gawin, hindi ba? Hindi ganoon kahirap mambilog ng ulo ng iba. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya dito. Gising ka na? Baka kasi natutulog ka pa, kaya kailangan mo ng sampal. Ipinaliwanag ko na lahat ng nangyari noon kaya mag-move on ka na. Kung pwede. Kung ay kinagagalit mo ay yung pagpunta ng tao rito at paggamit ng property mo. Ipinangangako kung hindi na mauulit. That's not my point. So ano? Saglit itong pumikit na tila kinakalma ang sarili. Pagdilat nito ay saka nagsalita sa mababang tinig. Maraming tao ang mapagsamantala ngayon, Carmi. Sobrang dami. For all you know, baka may online transactions pala yung kausap mo at ibinebenta ka na sa website nila. Paano kang tatanggi kung wala kang kontratang pinanghahawakan? Isa pa, dapat ay alam mo ang background ng mga taong nakakausap mo. Hindi sapat ang tiwala lang. Kailangan mo rin mag-ingat. Alam mo, tama ka. Umangat ang tingin niya rito, habang ito naman ay nakatunghay sa kanya. Titig na parang inaaral ang mga sinasabi niya. Hindi talaga ako dapat nagtitiwala sa mga taong hindi ko kilala. Tama ka rin na hindi sapat ang tiwala lang sa isang tao. Kailangan pa rin talagang mag-ingat. May kung anong lungkot ang nakiraan sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. May sasabihin ka pa ba? Gusto ko nang magpalit. Bumaba ang tingin ni Simon sa dibdib niya at agad naman siyang napayuko sa sarili. Bahagyang nakaawang ang itaas na bahagi ng suot niyang bathrobe at bahagya ring nakalitaw ang punong dibdib niya. On instinct ay natampal niya sa braso si Simon. Mata mo? Anya rito. Nasalo ni Simon ang sentido. Itago mo kasi na hindi nakikita. Anito sa kanya at saka ito tumalikod upang pumasok na sa sarili nitong silid. Patingin-tingin sa pinto ng kusina si Carmela. Hinihintay kung papasok si Simon. Kanina pa kasi niya naihanda ang dinner ng binata pero halos lumamig na ang mga iyon ay wala pa rin ito. Inaantay mo si Sir Simon, be? Nalingunan niya ang nakangiting sa Tessa. Galing ito sa dirty kitchen at may dalang mga malilinis na baso sa isang tray. Alangan naman para sa iyo to, hindi ba? Natural, dinner ni Sir ito. Ano ba? Nakangiti niyang sagot dito. I-microwave mo at saka ipanihik sa silid niya. Sa tingin ko hindi bababa ang iyong prinsipe. Bakit naman? Masakit ang ulo noon, kaya nga maagang nauwi kanina. Hindi mo ba alam? Bumalik sa isip niya ang ilang beses na parang pagkunot ng noo ni Simon kanina. Paghawak sa sentido nito at gesture na parang nasasilaw sa araw. May iniinda pala ito nang makaengkwentro niya tungkol kay Gab.
Bigla siyang nag-guilt. Sa halip na makapagpahinga ay binigyan pa niya ito ng stress at problema. Kaya pala parang ang sungit ni Simon kanina. May migraine attack pala. Ikaw na ang kumain ito. Kung ganoon, hindi na niya yan makakain kung masakit ang ulo niya. Naginit siya ng gatas at gumawa ng sandwich. Pagkatapos ay inilagay iyon sa isang medium size na tray. Pumanhik siya at dinaanan sa sariling silid ang ointment niya para sa sakit ng ulo at saka kumatok sa pinto ng silid ni Simon. Sir? Pagkatapos ng warning knock ay binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Simon na nakadapa sa kama nito. Umuungol ito pero hindi kumilos. May dala akong light dinner. Hindi ako nagugutom. Kainin mo na yan. Anitong hindi pa rin tumitinag. Hindi ka naman kumain kahit merienda. Magtinapay ka man lang. I had a bad day, Carmi. Headache. Please, leave me alone. Ang sungit talaga. Kung hindi lang kita. Naku! Bulong ng isip niyang napipika na. May dala din akong ointment at gamot pero kung mawawala naman sa masahe, huwag ka nang mag-take ng gamot. Noon lang ito tumihaya. Tila namamaga ang mata nito. Halatang may dinaramdam. Cue na iyon para lumapit dito. Inalalayan niya itong maupo at saka ibinigay dito ang dalang tray. Kumain ka muna at ihahanda ko lang ang isusuot mo bukas. Pagkakain mo ay saka kita imamassage, okay? Itinayo niya ito at isinandal sa headboard. Ang isang malaking unan at bahagyang itinulak ang balikat ni Simon para mapasandal ito doon. Hindi kumibo ang lalaki pero sunod naman ang sinabi niya. Tinungo niya ang walk-in closet at inisa-isang hanapin ang mga isusuot ni Simon kinabukasan. Mula sa t-shirt hanggang damit, pantalon, coat at medyas ay kinuha niya. Bilang panghuli ay sinigurado niyang may necktie at hanky na kasama doon. Inilagay niya sa movable hanger stocker ang mga iyon. Pagku'y inayos ng bahagya ang mga damit sa loob ng malaking closet ni Simon. Sinigurado niyang maayos at maganda ang pagkakatupi ng mga iyon at walang nakalampas sa hanay ng pagkakatupi niya. Nang masiyahan ay saka lang siya lumabas ng walk-in closet at binalikan si Simon. Tulad ng inaasahan ay tapos na itong kumain pero nakaupo pa rin ito at nakasandal sa headboard. Nakakrus sa mga braso nito at nakasandig doon ng ulo. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong niya. Still not good pero nakakain na. Thanks. Imamassage na kita. Saglit lang ito para makatulog ka. Wag na. I'm good, thanks. Saglit lang ito. Saka huwag ka na mag-inarte dahil yan din naman ang gagawin ni Nana Aning kung narito siya. Yeah, right. Substitute ka nga pala ni Manang. Okay. Umiso dito sa pagkakaupo para ma-accommodate siya. Naupo siya sa harap nito at saka kinuha ang ointment sa kanyang bulsa. Pikit. Anya rito sa kabinuksan ng ointment stick niya. Sumunod naman ito. Nag-apply siya ng konting amount sa magkabilang sentido nito at saka ibinaba ang stick sa lamesa. Minasahin niya ng marahan ang sentido nito. Hindi maiwasan ni Simon ang mapadaing. Marahil ay sa ginhawang dulot ng ointment dito. You're really good at this, Carmi. Thank you. Bulong nito. May migraine din kasi si tatay, kaya nasanay na ako magmasahe. Mawawala na din iyan kapag naitulog mo. Anya, may sasabihin pa sana siya nang maramdaman ang paghawak ng lalaki sa kanyang mga kamay. Tila iginagayad nito ang mga iyon upang lalo pa niyang idiin ang ginagawa. Nang matapos ang masahe ay inalalayan niya itong mahiga. Minabuti niyang hindi na ito bigyan ng gamot. Marahil ay sapat na ang massage niya rito. Nang makahiga ang lalaki ay kinumutan niya ito at saka inilagay sa mata nito ang sleeping eye mask na nakita niya sa tabi ng alarm clock. Sinigurado muna niyang nakababa na ang mga kortina para hindi masilaw si Simon. Pagising sa umaga, dala ang tray ay iniwanan niya ito. Magaan ang gising ni Simon kinabukasan. Napangiti siya na makitang nakababa ang mga kurtina ng bintana. Siguradong maging iyon ay inayos din ni Carmela para masigurong hindi siya masisilaw ng sikat ng araw paggising kinabukasan. Pero nauna pa siyang nagising sa araw. Palibhasa ay maagang nakatulog ng nagdaang gabi. Minabuti na niyang bumangon. Nag-shower na siya pero dahil maaga pa ay hindi na muna nagbihis ng pamasok sa trabaho. Sa halip ay isang pares ng jogging pants at white sando lang ang naisipan niyang isuot. Bumaba na siya sa dining area at naghanap ng makakain doon. Nagisnan niya sa Tessa na naghahanda ng almusal. Binati niya ito ng good morning.
Sa pagkabigla ay hindi nagawang sumagot ng kasambahay. Tulog pa si Carmela? Naunahan ko yata siya ngayon Anyang nakangiti at napapailing. Mangarap ka, sir, dahil hindi mo mauunahan sa pagbangon ng babaeng yun. Ha? Bakit? Nasaan siya? Inilibot niya ang paningin at nang masiguradong wala ito sa paligid, ay tumayo ito upang tunguhin ang backdoor mula sa dirty kitchen. Tumakbo, sir. Tumakbo? Jog, sir. My goodness. Umikot ang mga mata nito. Got it. Okay. Lagi ba siyang tumatakbo? Hindi naman, sir. Second time pa lang. Talaga? Sige, tama-tama. Ang ganda ng araw. Gusto ko nga rin tumakbo ngayong umaga. Tumayo siya at nang makitang okay naman ang suot ay napangiti. Pakikuha ang rubber shoes ko at face towel sa itaas, Tessa. Pahanda na rin ang 2 bottled water, please. Nakangiting tumalima sa Tessa at saglit pa ay palabas na siya ng bakuran. 10 minuto na siya sa pagtakbo sa loob ng subdivision pero hindi pa rin niya nakikita si Carmela. Pinuntahan din niya ang clubhouse pero wala din ito doon. Nagpalingalinga siya pero wala talaga ni anino ng dalaga. Nasaan na bang babaeng yun? Gusto pa sana niyang hanapin ang dalaga pero kailangan na niyang bumalik sa bahay para magbihis. Malilate siya sa trabaho kung hindi pa siya uuwi. Panibagong 10 minuto at nakabalik na siya ng bahay. Pero laking pagtataka niya nang matanawan sa harap ng gate si Carmela habang nagdidilig ng mga halaman. May kausap itong lalaking hindi pamilyar sa kanya. Sa forma ay halatang magkasama ang mga ito sa pagtakbo. Where have you been? Tanong niya sa dalaga nang makalapit na. Nagpunta ako ng clubhouse. Wala ka naman doon. Kala ko'y tumakbo ka. Anya habang ang paningin ay nakatutok sa kausap ni Carmela. Oo nga. Saglit itong napaisip at pagko'y napangiti habang hinahayon siya ng tingin. Sinundan mo ba ako, sir? Ha? Hindi Naisipan ko lang din tumakbo. Bakit naman kita susundan? Masama bang tumakbo? Hindi naman, pero hindi rin naman masamang umamin. Natatawa nitong sabi. Bumaba ang tingin nito sa suot niyang clear sling bag kung saan may 2 bottled water. Saglit siyang naliga sa kinatatayuan. Babe, come on, let's jog. Si Almira na bagong dating. Nakasuot ito ng black running shorts at white tank top. Nakapusod ang mahaba nitong buhok at kahit sa kainitan ng araw ay naka-makeup. Oh, hi, Mike. Nagkakilala na pala kayo ni Carmela? She's nice, right? Anitong nakangiti. Wait, you know him? Tanong niya kay Almira. Pinsan ko nga pala si Mike. Yung na-mention ko before na magbabakasyon sa bahay. He's from Baguio. Mike, ito si Simon. Remember him? Inilahad ni Mike ang kamay sa kanya at inabot naman niya iyon. Naalala nga niyang may nakwentong pinsan si Almira noon na magbabakasyon daw sa bahay nito. Pero bakit ito kausap ni Carmela? Mabuti naman at nakalipat ka dito, pare. Kaswal niyang sabi. Oo. I did my morning jog earlier when I saw Carmela. Nakaikot na kami sa clubhouse kaya nakalibot na rin naman kahit paano. His eyes were smiling while staring at Carmela. Tumikim siya at noon lang ito tumingin sa kanya. Sorry pare. I hope you don't mind. Umiling siya. Not at all. Welcome to our place, pare. Anya, bago muling hinarap si Almira. I'm sorry, but I need to go to the office now. Here, take this. Kinuha niya ang tubig sa sling bag at saka ibinigay dito. Oh, how sweet. Thank you, babe. Anang dalaga sabay halik sa pisngi niya. Sinuklian niya iyon ng matamis na ngiti.